Sadya talagang marami ang mga spots na simple ngunit hitik sa ganda dito sa Pinas. Solid ang lamig. Lamig guys! Ito ang liwanag ng tubig. Parang nasa Cotomine. Crystal clear yung water. Kinakailangan mo lang buksan ang iyong mga mata sa bawat liblib na lugar na mapupuntahan mo. Ito yung pinagstayan namin dito. Kitang-kita yung dagat. Ayun yung mga kubo ng mga bato na yun. Nandun yung Masanga Point. Pero dito pa lang napakaganda na ng rock formation. Sa aming pagbisita dito sa bayan ng General Nakar ay mas namulat ako sa kung gaano kapayak ngunit ubod ng ganda ang probinsyang ito ng Quezon. Last bridge na dadaanan yung Makitid papasok ng Masanga. Ligo tayo dito sa ilog. Dito sa may tulay. Ayun yung tulay sa likod. Kaya sa pagpapatuloy ng ating biyahe, ikukwento ko yung mga nadaanan at na-experience pa namin sa lugar na ito. Tara! Morning mula dito sa Masanga Point sa General Nakar. Solid talaga yung mga umaga sa beach. Dahil napaka kalmado ng dagat. Ang maririnig mo lang is yung agos ng tubig. Diba? Tingnan nyo yung sunrise. Kitang-kita yung sunrise dito. As in, pagkagising mo, yan yung bubungad sa'yo. Hindi lang siya ma-justify nung camera. Pero pag nandito ka, iba yung sarap niya tignan. Iba talaga siya. So 6 AM na, nagpe-prep na kami para mag-ride out kasi maaga kami mag-ride out ngayon. Mula rito, pababa na kami ng Manila. So mahaba-habang rough road na bakbahan ulit. So nag-aabang na lang kami ng almusal. So the good thing about this campsite, pwede kayo magpaluto sa kanila. Though may dala kami mga lutuan, pero since mas maganda na magpahinga na lang kami, sa kanila na kami nagpaluto. So dito, ang ganda ng lugar. Para sa mga adventure seeker na nagmumotor or kahit 4x4, itong General Nakar, puntahan mo. Napakaganda. Look at the view. Look at the sunrise. So yun, kakain na tayo. At imagine, baka po pwede na rin namin malaman kung magkano po lahat para maano. Sige po. So yun, naka-prep na, maingay na yung motor ni Rani. Ito yung pinagstayan namin dito. Kitang-kita yung dagat, ayun yung mga kubo. So ano pa lang to, bago-bago pa lang pala siyang binuksan, kaya pala ganito pa itsura. And ito yung name nung campsite, Maya Eladio Campsite. Solid. So bagong-bago pa lang, tinatapos pa lang talaga nila tong space para malagyan ng mga gantong kubo. So hindi pa ito mismo yung kubo na ilalagay nila dito. Ito is pansamantala lang siguro muna habang kasi marami rin may mga dumadaan dito na naghahanap ng pagkakampingan. So at least naglagay na sila kahit paano may mapag-i-stayan. Pero i-renovate pa raw ito yung buo, yung CR, itong mga kubo, i-renovate pa sabi nung may-ari, nakausap namin kanina. Para dun sa prices ng mga kubo, kung sakaling mapapadaan kayo dito at naghahanap kayo ng transient, ilalagay ko na lang dito yung Facebook page nila. Yung nakuha namin kubo, itong malaki is 1,000. Itong mga kubo na to is 300. So solid na solid. Tapos ito yung view nyo dito. As in, harap kayo ng dagat. At yung Masanga Point na tinatawag, nandito siya sa side na to. Sa likod ng mga bato na yun, nandun yung Masanga Point. Pero dito pa lang, napakaganda na ng rock formation. Yan yung dagat na makikita nyo dito. Sobrang ganda and virgin na virgin. May mga nagtitinda ng isda dito tuwing umaga. Dumadaong sila after nila mga isda. So solid din. Pwede kayo bumili ng puset, ng mga isda nila kung gusto nyo bumili. At ipaluto kalaate, pwede sing nagluluto rin sila. Ang maganda dito, meron silang piso wifi. So makakakonect pa rin kayo sa family nyo sa bahay. Pero walang signal yung Smart and Globe. So yun lang yung meron sila, piso wifi. Malakas naman. And sobrang kung adventures kayo, nag-aarap kayo ng adventure, off-road, na hindi ganun ka-technical, solid na solid yung General Nakar. Kung naghanap kayo ng campsite, mapadpad kayo dito sa Masanga, Barangay Masanga, or dito sa Masanga Point, solid na solid dito sa dito sa Maya Eladio Campsite. Sobrang solid. Ang babait pa ang bait ng may-ari, ang babait ng mga nila nanay na nagluto sa amin, yung tumulong sa amin dito, sobrang babait. Solid. So tara, samahan niyo pa kami, let's go. Sobrang solid.
Yeah, ganito yung road condition. Talagang kung naghahanap kayo ng adventure ride gamit yung scooter nyo or yung Aerox yan. Ang gamit namin is NMAX, Aerox, ADV, tsaka XSR. So kaya naman, kaya. And so talagang ingat lang sa biyahe para iwas disgrasya. Pero kayang-kaya ng scooters. May nakikita kami nakaklik dito na dumadaan, so walang problema. Basta doble ingat. Kayang-kaya naman. And iba talaga yung adventure pag ganitong road condition yung dinadaanan nyo. Ibang klaseng experience. Tapos at the end of the road, makikita nyo yung ganda ng view dun sa beach, nung bundok, at yung ganda ng view ng lugar. At talagang fulfilling, no? Tapos gigising kayo sa magandang umaga, kalmadong umaga na dagat. Sobrang solid. Ibang klaseng experience pag pumunta kayo dito sa general na car. Yeah, solid oh. Dito lang, pwede na mag-row camping dito. Magsabit ka ng samok dito sa mga coconut trees. Yan no. Coconut trees sa tabi ng dagat. Basta pag pupunta kayo dito, condition yourself, condition your mind. Expect the unexpected, kumbaga. Dahil iba. Pero pag narating nyo na, grabe iba. Fulfilling. Iba sa feeling kapag nakita nyo na yung dulo or yung pinakamasanga point. Maglagay nyo yung brake kasi at some point protektado yung So yun mga tropa, ito yung last bridge na dadaanan yung Makitid papasok ng Masanga. Kasya lang isang motor, no? Pero hindi ito yung nakakatakot. Mas nakakatakot yung nauna dyan. Mamaya dadaan natin yun dun kasi yung umaalog talaga. Tapos yung river hanggang dun sa dagat palabas. Solid. So ngayon dadaan natin yan. So yun mga tropa, merong Petron dito sa Barangay Maligaya, which is Barangay bago Masanga. So kahit paano makapagpagas kayo. Ito, Petron siya. So tara, nagpagas na kami saglit, then pakpak na ulit. So yun mga tropa, dadaanan ulit natin tong pangalawa or yung unang masikip na hanging bridge papasok ng Masanga. Ito yung unang madadaanan nyo. Ito yung maalog na sinasabi ko. Ayan o, maalog. So pag dito kayo, ingat talaga. Medyo butas-butas yung ano. Ay, butas yung gilid. Lulusot ka talaga dyan. Hup. Oh, may tao. Hup. Yep. Taot. Yeah, success. Yeah. Sana all. Success. Woo. So yun mga tropa, huminto kami dito sa may tulay. May naliligo din sa baba. Si Tres kailangan niya bumalik kasi nalaglag yung mga nasa likod ng yung nakatali sa likod ng motor niya. Upuan yata yun tsaka ihawan. So ngayon, since nandito pa kami, ay takot ang ilog natin dito sa baba. May tulay pa dito, ang hanging bridge dito. Ginawa nila ng tulay na bago. Tingnan natin yung nasa likod. Ayan sa baba. So yun mga tropa, solid yung tinaw ng tubig. Kaya medyo malalim ng konti. Palabas siya hanggang dun sa dagat. Maganda yung part na yun dun sa loob. Pero ganyan kalinaw yung tubig. Yun. Grabe. Crystal clear, parang Koto Mines. Solid. So ito yung hanging bridge, yung old bridge nila. Hindi na siya pinapadaanan yata ngayon since wala nang dumadaan. Kahoy pala yan. Kahoy lang yung ano, parang yung mga nadaanan natin dun. Tapos ginawa na nila ng bagong bridge, mas malapad. Ayan.
Solid. So yun mga tropa, no? Ligo tayo dito sa ilog, dito sa may tulay. Ay, may tulay sa likod. So testing natin yung ilog dito. Tayo banda lakad tayo sa paloob kasi mas malalim dito. Ayun, no? Dito tayo maligo ngayon. Sobrang init, saktong-sakto to. Yeah. So, merong malalim dito. Pwedeng tumalong pala doon sa taas, eh. Solid ang lamig. Ang lakas ng current. Lamig, guys. Solid yung tubig dito. Malamig, nakaka-refresh. Tapos merong pwede rin talunan. Cliff diving. Sobrang solid dito, ang liwanag ng tubig. Parang nasa Koto Mine na mabato, pero grabe clear, crystal clear yung water. Medyo malakas ng konti yung current palabas dun sa dagat, pero kayang-kaya naman lang yun. Itong part na to, malalim siya, as in lagpas sa akin. Ang height ko is 5'10", lagpas sa akin dito. At pwede tumalon dun, kaso kailangan mong forward hanggang dito sa pinakamalalim na part. Kasi yung banda ron sa unahan, medyo mababaw na siya hanggang dibdib. Tapos ito, dun galing yung tubig mula sa mga bundok pababa dito, papunta sa dagat ng General Nakar. Sa kabila ng tulay na yan, dun na nagmi-meet yung tubig tabang tsaka yung tubig alat. So sabi ng lokal na nakausap namin dito, tumataas din yung tubig dito, pero since nagkaroon ng due to typhoons or yung weather changes or yung mga weather na nangyayari, bumaba na yung tubig. Pero before talaga malalim siya at nakakadaong yung mga bangka bago pa magawa yung bridge. So may kasama tayo mga lokal ayun, mahalang ko sila. Ayun, na yung mga lokal. Buti na rin at nahintuan namin, no? Yung tubig niya malamig, so talagang pampawi talaga sa init ng panahon. Kakaiba na namang experience, kakaibang river, kakaibang lugar. Kakaibang memory na naman, no, na pagkakwentuhan natin sa mga dating pantaon. Solid to. At sabi ko na pwedeng balikan. Grabe, ang ganda. So medyo dumadami na yung tao kasi napaka solid na liguan talaga to ng mga lokal. So napakalino ng tubig, napakalamig pa. Doon kami galing kanina sa part na yun. Kasi ito na yung sa ilalim mismo ng tulay. And kapag dumiretso ka dito, yun na yung dagat sa likod niya. Ito yung old na tulay, 1980s pa yan. Tao na lang yung pwedeng dumaan kasi medyo delix na. Pero usually kahit tao hindi na rin dumadaan dahil matanda na nga yung tulay. Kaya ginawa nila itong bridge na bago at mas maluwag. Kasi sabi nga ng lokal, ginagawa na rin yung way dito palabas ng Dingalan. So pag nagdugtong yun, pwede na kayang i-loop from Manila, Bulacan to Cabalatuan, Nueva Ecija, sa Gabaldon, then Dingalan, then dito labas niya. So yun, nakapagbanlaw na kami and biyahe na kami pabalik ng Manila. And sobrang solid yung mga napunta natin ngayong araw, no? And nandito pa rin kami sa ilalim ng tulay sa river na nakita namin dito. Sobrang ganda dito sa General Nakar. Sobrang maganda yung experience natin dito. And para sa mga naghahanap ng adventure ride and gusto ng mga ganitong klaseng trails or ng ganitong klaseng adventure, pwede nyo bisitahin itong General Nakar. Napakaganda. Maliban sa ilog, meron sila magandang dagat, malinaw na tubig, and sobrang peaceful dito. And yeah, dahil nga sa road condition, konti lang din yung bumibisita. So possible na masolo nyo yung lugar. Kung sakali dadaan kayo ng Masanga Point at maghahanap kayo ng pag-i-stay doon, naabutan kayo ng gabi, pwede kayo magstay kala sa Maya campsite dun kala Ate Irene. And para sa details ng campsite nila or para makontak sila, ito yung Facebook page nila para dun sa mga updated prices. Yeah, again, maraming salamat sa mga nanood ng video, so umabot sa point na ito, and hope na magkita-kita ulit tayo sa susunod na video. Ingat sa mga bumabiyahe, ride safe sa mga nagmumotor, and I'll see you guys on the next video. Ciao! Ito yung mga inakyat natin kahapon. Dito naman tayo dahil sa tulay.
Maligayang pagdating General na Market. At least wala ka nang isiping malalaglag kasi nalaglag na.